Madam B sa'yo? Sigurado ako, lagot ka sa nanay mo niyan. Nay, may trabaho na po ako. Ano bang trabaho mo ngayon, anak? Personal assistant po. Anak, sino yung bago mong amo? Si Sir Aidan. Alam mo, Pyra, hindi ko gusto na nagsisinungaling ka sa nanay mo. Naintindihan ko naman yung sitwasyon mo eh, kaya quiet na lang muna ako. Pero pag nagkaroon ka ng chance, sabihin mo kaagad sa nanay mo kung ano ang totoo, ha? Pangako po, Sir Aidan. I just have to say, Pyra, kung talagang desidido kang mag-work dito as maid, just make sure lang na huhusayan mo. Kasi ang ayoko sa lahat yung slow at mahina ang pick-up. Opo, ma'am. You should have realized na ito ang mapapala mo now that you've invaded my territory. Embrace yourself, Pyra. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagpunta mo dito. Are you okay? Ha? Naku, kawawa naman. Basang-basa. Hindi naman pala, okay lang naman pala siya. Ma'am Cindy, bakit niyo po ginagawa sa akin to? Because I don't like you. Ma'am Cindy, alam ko naman pong ayaw niyo na sa akin dati pa. Pasensya na po kung may nagawa man akong kinainisan niyo. Pero sana naman po magkasundo na tayo dahil madalas po tayo magkikita dito. At saka malaki po ang utang na loob ko sa mami niyo. Kung gusto niyo nga po maging magkaibigan na lang po. Is that a joke? Joker! In fairness, natawa kami dun, ha? Friends no kayo kasi. Talaga tong pamangkin ko na to. Kaya pala close kami, no? Talaga? Gusto mo akong maging kaibigan? Opo. Well, ito ang isaksak mo dyan sa kukote mo. I will never be your friend, Pyra. At hindi rin ako mag-aaksaya ng panahon maging mabait sa'yo. Kaya sorry ka na lang. Cindy, let's go. You're wasting your time. Tama, tita. Bye! The nerve of her to us na magbating kami, ha? Alam mo, sayang lang ang effort mo. Sayang yung stress mo sa Pyra na yon. Well, good thing nakikita mo kung ano ang mga galaw niya. Diba? O di nahawakan mo siya sa leeg. Sa bagay. And you know what's better pa, tita? What? May date kami ni Jeffrey mamaya! Our first date ever! Happy for you! Thanks, tita! Kita mo na, di ba? O, dapat pagandaan mo mabuti yan. Ano, may isusuot ka na ba? So ano, pati yung shoes, dapat perfect, pati yung dala mong purse, ano? Ay, naku, wala pa nga pala eh. Kailangan ako maghanap ng dress na makakalimutan niya yung Pyra na yun. Pagdita talaga yung Cindy na yan eh. Akala ko pa naman okay kami. Pinayagan niya na kasi ako magtrabaho dito eh. Ay, anong iniisip mo? Aalis ka na ba? Hindi. Naisip ko lang naman na baka hindi ko mapigilang magalit kung araw-araw niya akong aawayin. Natural lang magalit, lalo na pag ikaw ang pinupuntirya. Iba naman kasi ako magalit eh. Kaya iniiwasan ko talaga. Ay, pareho lang tayo. Nagiging tigre ako pag nagagalit. Titiisin ko na lang para kay Madam B. Para wala na tong gulo na to. Pyra, mukhang close naman kayo ni Madam B. Sumbong naman si Ma'am Cindy. Diyan sa nanay niya, para matigil na yung kamalditahan niya sa'yo. Huwag mo nang hayaan na pagtripan ka palagi. Oh, Jeff! Nandiyan ka na pala. Saan? Yes. Ano gusto mong dinner later? Hindi na ma. Kasi lalabas kami ni Cindy. You asked her out on a date? That's good! Actually, siya yung nagyaya. Well, naunahan ka lang niya kasi mahiyain ka masyado eh. Don't forget to buy her flowers and make sure you're a real gentleman later. Di ba, Dad? Dad! Dad, mukhang busy ka.
Oo, anak. Tungkol po ba yan sa sunog na nangyari sa MACC? Nasa-challenge kasi ako dahil hindi ko makita ang fire triangle. Fire triangle. Yes, ma. Kasi may 3 bagay na kailangan para magkaroon ng apoy. Heat, fuel, at oxidizing agent. Kaya kapag nawala yung isa doon, hindi pwede magkaroon ng apoy. At yan ang kaso dito. No fuel, no ignition point. Kaya imposibleng magkaroon ng apoy. Ay nako, nag-usap na naman kayo mag-ama ng German at wala akong maintindihan. Mabuti pa, umakyat ka na at magbihis ka na. Baka malate ka pa dyan sa lakad mo. Okay, sige, ma. Dad. Okay, son. Pyra? Bakit ikaw gumagawa niyan, Malu? Eh ma'am, huwag kang magalit sa akin. Hindi naman po ako nag-utos na gawin niya to eh. Sino nagutos sa'yo niyan? Si Cindy? Hindi po. Wala pong nag-utos sa akin. Kusang loob kong hinugasan tong mga to. Mami, actually, sinabihan ko naman siya na hindi na dapat niya hugasin yan kasi hindi naman niya yung trabaho. Sipag-sipag talaga ni Pyra. Madam B, may kailangan po ba kayo sa akin? Kasi tapos na rin po ako dito eh. Oo, may papagawa sana kasi ako sa'yo. Siguro mabuti pag-usapan natin sa labas mamaya para ma-explain ko sa'yo na maayos, ha? Sige po. Sige. Sige, Ate Malu ha. Wala na ako. Sige. Tingin ka pa? Oy, mag-usap nga tayo. Sigurado ako, kung hindi kita nakita kanina, isusumbong mo ako kay Mami, no? Sasabihin mo sa kanya na pinahihirapan kita? Hindi po totoo yan, Ma'am Cindy. Wala nga po akong plano na magsalita laban sa inyo kay Madam B. Nag-iisip ka rin pala. Dahil pag ako, na-budget na naman sa Mami ko dahil sa'yo, umanda ka talaga sa akin, Pyra. Ma'am Cindy, ayoko na pong pagmula ng gulo. Gusto ko na pong magkaayos tayo. Pwes, gawin mo lang lahat ng gusto ko, Pyra. Maliwanag? Oops! Look who's calling! Hello, Jeff! Oh, on the way ka na to pick me up? Yeah, I'm ready. See ya! Narinig mo yun? Susunduin ako ni Jeffrey. Pupunta na siya dito. May date kasi kami ngayon eh. We've been dating for quite some time now. Saan kaya niya ako dadalhin mamaya? Ay, sweet talaga niya. Ay, sige ha. Abangan ko na siya sa labas. Baka kasi may makita pa siya dito sa loob na ikaw wala ng gana niya. Bye! Ay anak, tamang-tama ang dating mo eh. Nag-aain pa lang ako eh. Sandali, kwentuhan mo ako. Kamusta yung unang araw ng trabaho mo? Medyo mahirap po eh. Pero nag-a-adjust naman po ako, Nay. Ha? Sandali, upo ka nga. Mahirap. Eh, bakit? Pinahihirapan ka ba nung Sir Aidan mo? Di ba matagal na kayo magkakilala nun? Hindi naman po, Nay. Ano lang po kasi, madami pong nag-enroll para sa voice lessons. Dami kong kailangan pakisamahan. Tapos may mga masusungit na magulang. Eh, mabuti na yung mga ganyan. Kesa naman yung ugali nung Cindy na yun dun sa MACC. Eh, mabuti na yan. Tsaka anak, maganda yung trabaho mo. Tsagain mo na lang ha. Tsaka, alam mo na yung importante.
iwasan mong magalit, ha? Hindi ko na naman pong gugustuhin magalit, Nay. Kung pwede nga lang po, iwan ko na lang yung emosyon na galit dito sa bahay. Aling Marley! Bye na! Ay, Magandang gabi, ha? Pasok ka. Ay, pinadala ni Sir Aidan pagkain para sa'yo daw. Kamusta ka na? dali. Bakit hindi pa binigay sa'yo ni Sir Aidan yan bago ka umalis sa opisina? Hindi ba kayo nagkita doon? Tsaka, hindi ba kayo magkasama sa trabaho? Ba't kinakamusta mo siya? Hindi rin kayo nagkita? Ano kasi, si Sir Aidan, buong araw nasa seminar kanina. Kaya kinakamusta niya ako sa trabaho ko. Sige, Nay. Bili muna kaming soft drinks ni Enha. Pyra, di mo ako sinabihan agad-agad ha na yung palusot mo pala sa nanay mo ay nagtatrabaho ka din kay Sir Aidan. Yan tuloy, munti ka na ako madulas kanina. Mas gugustuhin ko nga magtrabaho na lang kay Sir Aidan eh. Hindi naman sa ayaw ko kay Madam B. Pero ang hirap naman kasi ng sitwasyon sa bahay nila ngayon. Dahil kay Miss Maldita, no? Alam mo naman na pag nagtatrabaho ka dun kay Madam B, automatic na magkakasalpukan kayo ng malditang yun. Yan tuloy, doble ang trabaho mo. Dapat mo pa siyang pakisamahan. Mukha namang babawasan na yung dahilan niya para magsungit sa akin eh. Kasi sabi niya sa akin, niligawan daw siya ni Jeffrey. Totoo? Si Jeffrey, nililigawan si Cindy. Hindi nga. Posible yun. Yun ang sabi niya sa akin eh. Sabi niya, madalas pa nga daw silang mag-date. This place is so nice, Jeff. I love the ambience. So romantic. Excuse me, sir. Thanks. Since, kaya lang kakainin mo? Yeah. Mga daon-daon? Yeah. I'm on a diet. Diet ka? Hindi mo na naman kailangan eh. Tsaka alam mo ba, na hindi daw talaga masustansya yung lettuce. Kaya dapat in-order mo na lang yung mga bitter greens na katulad ng arugula. Kasi yun talaga masustansya yun. Kasi kapag mas green daw yung gulay, mas masustansya. Jeff, I'm not really a fan of anything bitter. Diet na nga ako, tapos mapapait pa yung kakainin ko. Kung diet ka, hindi ka na nag-salad dressing. Kasi ang prepared dressing, mas mataas pa yung calories niyan kaysa sa double cheeseburger. Okay. Can we stop talking about interesting facts about this salad? Medyo geekish na kasi. Hey! Malapit na yung debut ko. And I'm thinking of changing the theme into a butterfly princess. Marami na nga rin ako na-research sa internet about sa mga diet para mag-fit sa akin talaga yung gown. Nervousness, stress. Alam mo ba kung saan nagmumula yung feeling na yan? Una, may stressor kasi at saka stimulus. Yung stressor, kapag naapektuhan niya ng stimulus, magsasend yun ng signal sa brain. Parang dito sa may parting hypothalamus. Tapos, kakalat na yun sa buong katawan natin. Tapos, yung maging effect, hihirapan tayo huminga. Tapos, bumibilis yung tibok ng puso natin. Ang dami mong alam, Jeff, no? Nawiwirdo ka na ba sa akin? Hindi, no? Believe nga ako sa'yo kasi ang dami mong alam. Talaga? Kaya kailangan magawa ko na yung mga diets na yun dahil gusto kong maging perfect ang fit sa akin ng gown. Hay naku, girl. Date lang yun, no?
kumapit ka lang. Kasi sigurado ako na mas bet ka ni Papa Jeff kaysa sa Cindy na yun. Sana nga iniisip niya rin ako paminsan-minsan. Ay, namimiss mo na siya, no? Bakit ba kasi hindi mo pa aminin sa akin na gusto mo nang makita ang Mr. Researcher ng buhay mo? Aminin mo na kasi! Oo na. Miss ko na siya. Okay naman talaga kami eh. Kaso, tagal na din kaming di nagkikita. Tapos, hindi naman siya nagpaparamdam pagkatapos nung mangyari ng sunog sa MACC. Ang hirap kasi mag-connect kayo eh. Wala kang cellphone. Hindi niya alam kung saan ka nakatira. At saka hindi pa niya alam kung saan ka nagtatrabaho. Kaloka naman. Pero, ba't gano'n? Bigla na lang siya nagbago. Gulat na nga lang ako na nililigawan niya na pala si Ma'am Cindy. Hindi, wala yun. Sure ako. Sigurado. Talaga? Oo, huwag ka nang mag-alala. Finally! Nandito na yung mga order kong pants! Nako! Limited edition. Ang ibig sabihin ng Daniel, mahal. Alwakas naman dumating na rin. Oh, Maluha, tandaan mo, ako lang ang gagamit nito, ha? Yes, ma'am. Ha? Dahil mahal to, kaya kayo, kung kayo ang magluluto, yung ibang pants ko na lang doon ang gamitin mo, pero hindi ito, ha? Because these are expensive. Ang dami-dami mong pwedeng pagkaabalahan sa mga kaserola ka pa talaga nahilig, no? Pwede ba, Daniel? Hindi kaserola lang, ha? Cookwares. And mind you, these are top of the line. O, Malu, dali, ligpitin mo na to. Yes, ma'am. Tandaan mo, ha? Bilisan mo. Opo. Walang ibang gagamit niyan kundi ako, ha? Kung kayo-kayo lang ang magluluto, ibang pan ang gamitin ninyo. Pero yan, ako lang, ha? Naintindihan mo? Opo, ma'am. O, sige. I'm so excited to cook again. Good morning, ma'am, sir. Kanina good. Ngayon, hindi na. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit pumayag si Cindy na kunin ka ni Barbara dito, eh. Hindi ko alam kung anong pinakain mo kay Barbara. Ba't gustong-gusto ka niya? Pero ito, tandaan mo, Pyra. Sa oras na kalabanin mo ang anak ko, mas mabilis pa sa 4:00 na papalayasin kita dito sa pamamahay ko. Naintindihan mo? Opo. Good. Pyra, dito ka na pala. Good morning po. Sinabi ko sa'yo, ah. Siya nga pala, Ate Daniel. Gusto ko lang sabihin sa inyo na okay si Pyra. She's doing well so far. Tsaka napakasipag na bata. Laking bagay sa akin ni Pyra. Bakit? Wala naman nagtatanong, ha? At saka siguro naman dapat lang. Dahil binabayaran siya dito, di ba? I think, Daniel, we better go. Maliit tayo dun sa luncheon meeting natin. Tsaka, you're not coming with us? Akala ko ba, Daniel, kasama yung mga wives ng business partners natin? Bakit hindi mo yata niyaya si Barbara? Hindi ko na sinabi sa kanya, eh. Tingnan mo naman yung lagay niya. Hindi pa siya mabuti. Naisip ko magpahinga na lang siya dito sa bahay. Ah, okay. Kung sa bagay nga naman, yung itsura niyang yan, lang nga namang i-display pa natin. Ikaw talaga, hirap na hirap ka magpakasyon sa asawa. Madam, mukhang natutuyo na po yung sugat nyo. Kaya konting tiis na lang po. Mawawala rin yung hapde. Pyra, buti hindi ka nagdidiri sa mukha ko. Madam B, panlabas na anyo nyo lang po yan. Hindi naman po yan yung buo nyong katauhan eh. Naasiwa nga po ako dun sa mga taong makapanlahit, akala mo perpekto. Kagaya ni Ma'am Susan. Grabe na po yung mga sinasabi niya sa inyo. Ako,
Oo, si Ate Susan. Matagal na talaga mainit ang dugo nun sa akin kasi buong akala niya pinakasalan ko si Daniel dahil sa pera nila. Tingin ko naman, hindi po kayo ganong klaseng tao. Alam naman kasi ni Daniel na hindi ko talaga siya lubusang mahal nung kinasal pa lang kami. Pero nakilala ko naman siya na mabuti siyang tao at mabait. Dumating din yung tamang panahon na, ayun, naturuan ko yung puso ko na mahalin ko rin siya. Talaga? Akala ko sa pelikula lang yung mga linyang natuturo ang magmahal ng puso. Alam mo, Pyra, mas maganda nga yung nararamdaman mo na mahal mo ang isang tao na hindi mo sinasadya. Alam mo, ganun ako sa unang naging nobyo ko. Kaya lang nga, maaga lang siya nawala sa buhay ko. Ikaw, wala ka bang nagugustuhan? Wala ho. Sa ganda mong yan, sigurado ko na marami nagkakagusto sa'yo. Pero ikaw ba, meron ka na bang napupusong ang pinata? Meron po. Pero baka may nagugustuhan na siyang iba eh. Wala nga talaga akong gusto sa kanya. Ikaw naman, ina-assume mo kagad na porke ako yung escort niya sa Cebu, eh may gusto na rin ako sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano ako umuo sa kanya eh. Ikaw talaga umuo? Parang yung magkaibigan lang kami ni Cindy. Tsaka di ba, kaya lang naman ako pumayag na mag-dinner kami sa labas. Para makabawi ako doon sa kasalanan ko. Eh, kamusta yung dinner nyo? So, kung hindi ka happy sa date niyo ni Jeff, it simply means hindi kayo compatible. Ano ba naman nagustuhan mo sa geek na yun? Hindi gusto ko siya eh. Kahit na may pagka-weird siya. I think sinadya niya talagang maging disaster yung date namin. Or it could be dahil gusto pa rin niya si Pyra. Puro sarili na naman yung kinikwento niya. Yung diet niya, yung makeup niya. Basta lahat ng kaartehan niya. Hindi na nga lang sanay na ako sa kanya. Kaya lang, pag ako naman yung nagkikwento, ano ba sabi sa akin? Ano? Ang weirdo ko daw. Sabi niya yun? Buti pa si Pyra. Alam mo, sobra na talagang galit ko sa Pyrang yan ah. At hindi ko maintindihan, ano bang pinakain ng Pyrang yan kay Jeffrey at hindi niya malimutan yung chipipay na yon. Gustong na talaga siyang tirisin eh. Ayun. Eh di lumabas din na hindi mo gusto yung date nyo kasi si Pyra yung gusto mong ka-date. Hala, alam mo Jeff, uso din yung mag-move on. O baka ayaw mo lang talaga? Hindi eh. Hindi basta-basta makapalitan ni Cindy si Pyra. Iba talaga si Pyra, dude. Ewan mo, hindi ko ma-explain. Mabuti pa lumabas na lang tayo. Bumili na lang tayo ng food sa burger place. Burger place na naman. Eh di ba last time nasunog nga yung burger? Wait. I have an idea. Magpapaluto na lang tayo kay Pyra. Ha? Eh di ba galit ka doon? Yeah. Kaya nga nakaisip ako ng paraan para makaganti sa kanya. Pyra, after mong ayusin yung mga gamot ni Mami, pwede favor naman, igawa mo naman kami ng merienda ni Sasha. Wala kasi si Malu eh. Kahit pancakes lang. Sige po. Malapit na rin naman ako matapos eh. You can use yung mga bagong pans. Marunong ka namang magluto ng pancakes, di ba? Opo. Okay, great. Sige po. Gagawin ko na po agad yun kapag katapos nito. Pyra, favor naman ulit. Kasi may mga darating pa kami ibang friends, so kailangan dagdagan yung mga pancakes eh. And Mika's juice na rin. Sige po. Wala pong problema. Naku.
alam ko yan yung bagong imported na pants eh. So, dapat talaga malinis yan kasi bagong-bago at mamahalin eh. Hindi din dapat siya ginagamitan ng oil. At saka, make sure pagkatapos mong magluto ng pancakes, linisin mo mabuti ng sponge, ha? Opo. Ay, siya nga pala, pinapatawag ka ni Mami. May ipapagawa ata saglit. Di, pwede mo naman balikan yun right after eh. Sige po. Excuse me. Oh, anong ginagawa mo? Ikaw maghuhugas ng mga pants? Hello! Hindi no. Gawain ko ba yun? Tita Susan cares so much about her kitchen stuff. At pag nalaman niya na kinaskas ang kanyang mga mamahaling pants, naku, all hell will break loose for Pyra. You're so evil talaga, Cindy. Pero mas evil si Tita pag nagalit. Ano to? Ha? Bakit namumula yan? Anak, meron bang nananakit sa'yo, ha? Ito dapat. Ha? Ate! Ate! Sandali! Ano nangyayari dito? Ano ba itong obsession mo kay Pyra? Napaka-protective mo sa kanya. Concerned ako sa kanila dahil ganun din sila sa akin. Paano si Pyra? Paano kung magkita sila ni Jeff sa party mo? Tama ba yung narinig ko? Si Pyra yung pinag-uusapan niyo? Dito nga kaya si Pyra. Punta ka, tukin mo. Sino sila? Pyra,